Nabanggit na po kanina yung flooding incidents po sa Davao. Pero si Mayor Baste Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po hinakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patanayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Opo, last na lang po from my end. Follow up lang po about dun sa lifestyle check nga na nasabi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po kasi sa House, meron na ring House bill aying mandatory SAL and disclosure for the President, Vice President, and the other high-ranking government officials. Sa tingin niyo po ba napapanahon na rin ito para maipasa? Teka, sino ba ang hindi nagsabit na SALN nung araw? Ultimo, the former president, di siya nagkasabit ng SALN eh. Di ba? I mean, I am very faithful in sabit may SALN. Di ba? Dapat malaman ng taong bayan yan. No? Now, maaaring walang batas to submit a SALN. Pero dapat, kung talagang honest tayo, bilang mga public officials, kinakailangan isubmit natin ang SALN sapagkat yan ang inaatas sa atin. So, ang tanong ko rito, ganito eh. Sino ba ang dapat na example na mag-submit ng SALN? Hindi ba dapat ang Pangulo ng Pilipinas at lahat ng mga public officials? Para sa akin po, ako ay tapat at faithful sa pag-submit ng SALN ko. Well, again, to be very clear, no, yung SALN is a requirement for each and every government official, government employee. So dapat po sinasubmit po ito. I don't think you need a new bill for the mandatory disclosure of the SALNs. I think it's really just a question on, for example, the ombudsman, kung dapat ba niyang linalabas na. Kasi I think yun yung isa sa mga naging problema po ng previous ombudsman dati. Parang dahil binara po yung paglalabas ng SALN, wala pong access yung pong publiko sa SALN ng mga matataas pong opisyal ng gobyerno. So I don't think we need a bill for that. I think the new ombudsman should be asked ano ho yung plano niya dito po sa mga SALN disclosures na actually sinasubmit naman po talaga sa kanya pong opisina. I would like to add, alam mo, kaya nung I think it was in the 14th Congress where I filed a bill sapagkat ako ang chairman ng Committee on Public Information na magkaroon tayo ng right to information. Ako yung nag-file niyan eh. Oo. And almost it was approved in Congress. Until such time na pinigilan ako ng mag-sponsor muli. No? Hindi po na-approve yan. Sinabi ko nga kung sa basketball, yung the last 2 minutes, ma-approve na yan eh. Pero hindi pa rin eh. Kailangan na po natin ngayon ng the right to information. Sapagkat dito, ito ang weapon ng ating mga common na kababayan natin na makita nila ang talagang gawain ng mga public officials. You see? Sapagkat wala pa tayo ngayong right to information law eh. Dapat magkaroon na po tayo niyan. Okay, thank you po. Salamat, Mela. We will now call on Kat Porbes of Radyo Pilipinas for her questions. Sir, magandang tanghali po. Kay Kong Benny po muna dahil nasa Manila po itong tanong ko. Yesterday po, meron pong inilabas si Mayor Isko na listahan po nung 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed. Pero still, nagbabaha pa rin po sa lungsod. At meron din pong isang contractor doon, yung GLC Construction and Supply Incorporated, na meron siyang nakuha doon sa
14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally, ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng city government dahil po dun sa illegal demolition po nung Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Your reaction po regarding po dito na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto? Sinusuportahan ko yung sinabi ng Mayor ng Manila na papaimbestiga niya. I support that, no? Kinakailangan naman, madali lang yan. I-check lang sa DPWH yan kung yan po ay project ng national government. O kaya ito ay project ng LGU. Sapagkat yung flood control project na yan, hindi lamang DPWH yan eh. Even the LGU. Kinakailangan, imbestigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project? Ano ang pinagawa ng DPWH, no? Ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH ang status and impact ng mga project na yan, no? Sa national government, for example. Kaya I'm all for that, na dapat talaga imbestigahan yan. Oo, kung nais niya, unahan niya yung distrito ko just to find out, no? Kung talagang, kasi alam mo ang Manila, just to inform everyone, Manila is actually a prone to flooding yan sapagkat below sea level ang karamihan dyan, especially my district. At doon din dumadaan ang main tributary ng mga ilog natin. For example, like in my district, doon dumadaan ang Pasig River, dyan nagpupunta ang San Juan River, dyan nagpupunta ang mga ibang mga maliliit na mga estero. Pero hindi lang talaga dapat Manila. Dapat yan Metro Manila. Sapagkat look, hindi lang Manila ang problema rito. For example, like ang San Juan River, napakarumi yan. Yan ay sinasabi ko nung araw pa. Kasama ang Quezon City, kasama ang Mandaluyong, kasama ang San Juan, kasama ang Manila. Kung makakasundo silang lahat yan ay pag-usapan po yan. Lahat yan imbestigahan. I'm in favor of that. Pero hindi lamang sapagkat hindi kumuha ng permit o hindi nagpag-ugnay sa LGU. Dapat, ang talagang investigasyon dyan, yan po ba ay ghost project? Yan ba ay substandard project? Hindi lamang flood control. Lahat ng infra project ng buong Maynila, imbestigahan niya. Thank you po. Nabanggit na po kanina yung flooding incidents po sa Davao, wherein 265 areas, based po ito doon sa City Engineering Office. Notably po, 140 ay nasa 1st District, 69 po nasa 2nd District, at 56 po doon sa 3rd District. Ngayon po, nasabi nga po natin na before hindi naman po ganito kalala yung pagbaha sa Davao, pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha. Pero si Mayor Baste Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Your reaction po dito? I think very important muna po siguro na just to go back to the Philippines, I don't know where he is, but very important po for mayors to be present during times of crisis, no? So I think that's the first point that we want to make. But secondly, very important ho talaga na i-recognize natin na yung flooding ay hindi lang naman ho flood control, no? Usapin pa rin ho yan ng pagbabago ng klima, usapin din po yan nung bilis po ng pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa ilog at mga dagat. Pero meron pong centrality yung pong flood control system sa atin pong mga lugar. So, very important din po definitely na makita rin ho natin yung pong impact ng mga flood control systems within Davao City and within Davao Region. Kasi I'm quite certain, malaki din po talaga yung pondo na iginugol within this administration and more particularly in the previous administration to Davao City and to Davao Region. So, I think that can serve as a basis to also look into the implementation of flood control projects within Davao City and Davao Region po. Sino yung nagsabi? Si Mayor? Si Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang? Yes po.
Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po hinakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patanayan niya. Kung talagang PR stunt to. Or may katotohanan na sinasabi. Sir, nabanggit niyo nga po na tignan din yung pondo na nakuha from the previous administration. Yung magiging investigasyon po ng Infracom, meron po ba kayong parang timeline na from previous administration, Duterte, Gloria, Noy, Aquino administration up to today po or hanggang saan po ba? Within the resolution, wala pong nabanggit. Pero syempre, we will focus on the most recent ones, no? Kasi syempre, doon natin makikita kung kumusta ba yung lagay. Naging ghost ba yan? O naging substandard ba yan in such a short period of time? Pero hindi ho time limited yung pong investigation. So, like what we had been talking about, edi syempre, you have flooding, for example, in Davao City, and I think in parts of Davao region as well. So, if the idea there is, bakit nagbabaha within Davao City, you've mentioned the districts already, at malaki ho yung pondo na naibigay, ano ho yung nangyari sa pondo po na yun? Was it actually implemented well? Or was it subject to the same concerns that we have today in different areas, which is ghosted projects or substandard projects? Kasi nga, and like what Congressman Benny had stated, si Congressman Pulong naman po has been in Congress, I think this is his third term Di ba? So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects had actually been placed into his district and had these projects actually been very successful.